Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli ang inyong kabang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin itong original na rally, na plano ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sila pa lang ang binabanggit natin dito, pero alam naman na ho natin, 3 araw po ito galing sa kampo ng mga taga-batis ng Kamangmangan. JIL, Iglesia ni Cristo, tsaka yung KOJC. Di ba? Na obviously may mga tao sila na gustong tao nila at Diyos-Diyosan nila na gusto nilang isalba. Pero nung panahon ng kasagsagan ng korupsyon ng ibinulgar ni Duterte noong 2020, nasaan nga ho pala ang mga taong ito? Bakit para yatang bulag, bingi at pipi sa issue ng korupsyon na yon? Na hindi nila pre-measure si dating Pangulong Duterte na gumawa ka ng konkretong aksyon. Diba? Walang ganun. Tahimik. Ngayon, bagamat binawi na ho ng Iglesia ni Cristo kanina lang yung kanilang request sa Quezon City Hall, nagamitin yung EDSA People Power Monument. Gusto ko hong pag-usapan itong napansin ko na kahina-hinala rito Gaya nga ng binanggit ko, ang napansin ko po dito ay papagitnaan po nila ang palasyo. Bakit kailangan ng 3 or 4 na araw sa rally? Para lamang sa simpleng panawagan ng transparency. Wala na ho ang panagutin. Bakit po na wala na yung panagutin? Yun ang sinasabi ng taong bayan. Panagutin ng mga putang inang yan. Yung mga buwayang walang kabusugan na may genes ng human. Di ba? Bakit ganun? Ano yun? Why divert balik Duterte? Because he is part of that problem. Makikita mo mamaya. Okay? Ang problema, kapatid, hindi po napuputol pag nagpalit ng presidente. Yan ang unang-unang itatanim nyo sa isip nyo. Tuloy-tuloy lang ang proseso ng mga nakawan hanggat hindi po talaga binibigyan ng masakit na consequences na kaparusahan. Ang tanong, meron bang ginawa ang nakaraang administrasyon? Diba? Ngayon, eto. Excited po dito kanina Ito si Mike Defensor. Sabi niya yung source ng fake witnesses. 2 ang magiging rally sa November 16, 17 at 18. Isa sa may Quirino, yung Quirino Grandstand, at isa naman ay sa EDSA. Lahat ay imbitado na dumalo. Transparency, accountability, justice. Diba? Pagdating sa INC, transparency lang. Walang accountability and justice. So, dapat meron kung talagang genuine yung kanilang panawagan. Ito pa. Post din ng the situation report. INC to hold peaceful rally in Quirino Grandstand. Okay, so meron din po sila doon. Ngayon, ito ho yung napansin ko na gusto kong i-share sa inyo. So, ang EDSA People Power Monument po sa EDSA ay naandito. Ito. Yung EDSA People Power Monument, and this is EDSA. Okay? Yan. Dito yung dito naman yung EDSA People yung EDSA Shrine dito naman sa may Robinson's Galleria. Tapos, yung isang rally nila, hindi natin alam kung may kanya-kanyang speaker, may kanya-kanyang entablado sila itong 2 rally ng INC sana. O simulcast lang ang gagawin nila. Maaaring dito sa Quirino ang entablado, yung mga nasa People Power Monument ay manunood lang at makikinig. Diba? O may kanya-kanyang entablado rin. So dito sila sa Quirino Grandstand na naging venue rin nung nakaraang rally noong January 13 na talaga namang napuno nila yung lugar. Okay? Now, ang palasyo ng Malacanang ay naandito Nandito ang palasyo ng Malacanang. Yan.
tabi ng National Shrine of Saint Jude Thaddeus. Yan. So kung inyong napansin dito, napagigitnaan po nila. Napapagitnaan. Kaya nga sabi ko, ano to, sandwich technique. Pinagpapagitnaan ang palasyo. Yan. Di ba? Kasi hindi pa ito nangyari kailanman. Dati nung panahon ni Gloria Arroyo, nung pinababalik namin si ERAP, magmula kami dito kami noon sa EDSA People Power, sa EDSA Shrine, deadma sa amin to, galit kami dyan eh. So dito kami sa EDSA Shrine. May Mama Mary'ng malaki. Diyan kami noon, nila Ronald Dumbao. Tapos nilusob namin ang Malacanang. Yan, daan kami ng Body Serrano. Yan. Tapos sa Magsaysay Boulevard, hanggang dapat narating namin etong Malacanang, daan ng San Miguel, at yung isa naman ay dumaan ng isang daan dito sa may Mindiola naman kami dumaan. At kami yung nakalapit mismo sa Gate 4, Gate 7 ng Malacanang. Kasi tumbok yun eh. Ngayon, ang kapansin-pansin po, dahil hindi po umubra yun, na-dispersed kami dito. Na-dispersed lang kami dyan. Ang sinasabi nila, 300,000 daw ang dadalo araw-araw dito sa EDSA Shrine. Ang tanong, gaano karami ang dadalo dito sa Quirino Grandstand? At bakit 3 o 4 na araw? So ibig sabihin, yung mga manggagaling ng probinsya katabi lang din. Maaaring rotation. Habang, di ba't nabalitaan lang kamakailan na sino nga yung De Guzman yung apelido nung isang vlogger, tawag dito, yung isang vlogger na na taga Canada ata yun, yung Tisoy. Nabanggit niya pati yung nag-meeting, sino yung humahawak dito sa Metro Manila, si Topacio, nag-oorganisa. Ako po'y naniniwalang totoo yun. Bakit? Nung campaign period, sinasabi na nila yan, nabubuhayin natin yung mga grupo dito na nabuo noong kasagsagan ng Uniteam campaign period. So binubuhay nila yun, yung kumbaga mga satellite groups ng supporters ng mga tawag dito, ng mga pro Duterte. Hindi fake news peddler yan, hindi ho yun. Yung pro BBM po yung nagsabi noon. Na binanggit niya, hindi ko sure kung De Guzman o basta lalaki. Sabi niya, nag-meeting daw binanggit pa nga niya yung hotel kung saan naganap ang meeting ng mga DDS doon sa Davao. Tapos may nakabook ng ticket aeroplano papunta ng Manila para nga dumalo dito. Tapos meron din silang inaabangan na financial assistance coming from Chavit Singson. Di ba? Dati pa nila, September 21 pa lang, inaabangan na nila yon. Yun, Alfred de Guzman. Thank you. Thank you si Alfred de Guzman. Hindi yung fake news peddler na si Jojo na DDS ng Hong Kong. DBS ng Hong Kong. No. Yung mahilig mag-edit. Excuse me. Now, doon ko na pagtagni-tagni na naisip ko lang, bakit kailangan tumagal ng ilang araw? So, may hinihintay po. May hinihintay. At ano ang papel anong gagawin ng GIL at saka ng KOJC? Parang bakit wala yata silang ambag, 'di ba, sa pagkuha ng permit? Mga hijack na lang, pupunta na lang sila doon sa venue ng rally ng mga taga-INC. 'Di ba? Ganon, yun, para hindi mahalatang konti lang sila. Kasi ang KOJC nasa 1.5 lang eh. Ilang beses na yan nag-rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Marami na yung 1.5. No, at least 600 sila. Sabihin na natin hanggang 1.5. Tapos etong grupo ng GIL, marami-rami naman yun. Dahil ang dami nila nung nakaraan sa Quirino Grandstand. Siguro mga 1,000 yung mga dumalo doon. Now, dito,
kung yung nakaraang September 21 rally ay may mga sinasabing infiltrator na ang totoo, talaga namang iyon ay mga taong binayaran, pinadala para maghasik ng lagim nung rally na yon, di ba? At yung ang DDS na si Boy Lighter na yung masyadong palamura. O talagang Duterte ang kanyang nguso. Na siya nagsasabi na lusubin ang Malacanang. Susugurin na si PBBM. O, handa na ba yung mga lighter? Ibig sabihin, may mga plano talaga silang panggugulo. O, talagang sabi ko nga, kung ang Pangulo ay sumali sa rally, baka nagkagulo, dinukot nila yon at pinagtatadtad na. Gaya nung sinasabi nung isang dating sundalo na dinitalye niya paano nila papatayin si PBBM. Na kinakatakutan ng AFP at PNP, maging ng DOJ, hindi nila pinapansin. Hindi yun freedom of expression, pero bakit yata tahimik na tahimik sila doon? Ano ho? Now, balikan natin ito. So, ito hong mga non-religious members o supporters ng mga Duterte, ito yung sasamantala habang itong mga religious groups, nandyan yung mga inosenteng mga miyembro na dahil lamang kailangang mapunta ng langit pag namatay na sana sila, kahit masakit sa kalooban nila, tiwala na lang sila sa kanilang leader na bahala na si Batman. Depende na yan sa politiko at sa tao. Yung ganong katuwiran. Kahit magkagulo-gulo na ang bansa natin. Dandyan sila. So, kahit na posible silang madamay, at least sure sila punta ng langit. Yun ang mga nakikita ko na hinihintay, kaya ilang araw yan, para lumusob sa Malacanang maghasik ng lagim. Na siya namang sasabayan nila itong mga grupo na to. Malamang nito, kagaya nung year 2021 na ginawa namin, nang lusubin namin ng Malacanang, together with the INC members, ganun din ang mangyayari. Lulusubin ng Malacanang at sasamantalahin nitong mga arsonist, nitong mga imported from Mindanao at yung ibang mga pinulot dito sa kamay nilaan para maghasik ng lagim. Ganon. Yung mga religious organization, wala silang kinalaman. Again, wala silang kinalaman. Hindi nila gusto yon. Pero dapat hindi sila nagpapagamit dyan. Dahil imposibleng hindi nila naisip na may ganyang gagawin. Dahil kalat na kalat yan sa social media na planong gagawin nila sa Pangulo. Itong mga DBS, itong mga Duterte, Bastos supporters. Diba? So kung talagang totoong kayo'y para sa Diyos, bakit hindi nyo kayang pabayaan ang proseso? May aral dyan ng Diyos sa Biblia. Diba? Etong si Jose. Si Joseph. Yung sa Egypt, di ba? Yung tawag dito, etong sila Daniel. Si Haring Nabucodonosor. Di ba? Na napunta sila sa mga mahihirap na mga sitwasyon. But later on, di ba, nagbago din naman. Di ba? Pumabor din naman sa kanila. Kay Nabucodonosor, nasiraan siya ng bait, napalaya siya sa palasyo, namuhay siyang parang isang hayop sa kagubatan. After 7 years, nagbalik yung katinuan niya, na-figure out niya yung mga pinagagawa niya nangyari sa kanya, lahat ng inihula ay nangyari. Andun na-realize niya sino ang totoong Diyos. Diba? Dapat ganoon. Inaaral nyo yan eh. Now, kung meron kayong katulad ng KOJC, Diyos nila si Kibuloy, hayaan ninyo maging ang Panginoong Diyos. Hinayaan niya ang kanyang panganay na anak. Di ba? Si Jesus na nandito. At yun nga, namatay pa nga yung katawang lupa eh. Para magamit sa pagtutubos ng sangkatauhan. Tapos, ito na mga GIL. Kung si Joel Villanueva nakalusot dun sa naunang sa PDAP scam niya, abay, ba't hindi nyo hayaan ang proseso? Di ba na mapatunayan niya sarili niya na wala siya talagang kinalaman, wala talaga siyang ninakaw, kaysa sa daanin ninyo
sa ganito. Gawin yung rallyista, yung mga miyembro, yung mga faithful members. Regardless, kahit na sila ay pwedeng madamay, dahil oras pong nagkagulo dyan. Lahat ng kabilang sa rallying yan ay suspect yan. Madaling sabihin, Nanang, kasali ka rito sa arson kasi kagrupo mo sila. Oh, kayo ang kasabwat. Dahil kung wala kayo rito sa lansangan, kung nag-uwian na kayo matapos ang isang araw na naipahayag nyo ang inyong ang rehistro ninyo ng inyong protesta laban sa korupsyon, nako hindi man kayo nakontento noong September 21 dahil hindi kayo sumali, hindi makakaroon ng lakas ng loob yung mga manggugulo na yan. Oh, kayo yung nagsisilbing human shield nila. Kaya sila nakakagalaw. O, di ba? Ito na magmatanda, nako, takbo ng takbo sa takot. O, yung iba naman, di ba? Hiyaw lang ng hiyaw yung gustong gawin. Nung malapitan ng pulis, inatake sana sa puso, patay sana. O, di ba? Kawawa ho. Kawawa mga miyembro. Tapos isisisi ninyo kay PBBM, gawin yung sacrifice lamb. Tapos kayong mga leader, tangina kayakoy sa opisina. O, nanonood ng balita. Diba? Yung mga corrupt na mga politiko na naprotektahan ninyo, siyempre, baha ang kita dyan, baha ang donasyon. Ganun ang mangyayari dyan eh. Oh. Ay, nako. Yung rally na yan, sabihin man natin na gusto ninyo ikapayapaan na naman, kunwari. Pero ang totoo, alam ninyo na mayroong kayong nabibiyayaan ng proteksyon dyan. Sabihin man natin na ang ating Pangulo may kapabayaan dahil yung 3 taon hindi niya agad na aksyonan ng korupsyon mula nang maupo sa pwesto sa kabila ng ibinulgar ni Duterte. In the first place, kung matitino ang mga inendorso ninyo sana, hindi tayo pagnanakawan. Hindi kayo dapat kasi nag-i-endorso ng mga may bahid na ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit nyo ginagawa yun dahil malakas ang winnability ng tao? Di ba? Lalakas ang impluensya nyo? Nasaan ang gabay ng Espiritu Santo ng Diyos kapag kaganyan? Kasi kung yan ay may gabay ng Espiritu Santo, hindi tayo mapagnanakawan ng mga nilalang na yan. Mangingibabaw sa kanila. Dapat ang ini-endorso nyo, yung katulad nyo na kumikilala sa Diyos na buhay at may pagkatakot. Di ba? Oh. At alam ninyo na tong taong ito ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ho tayo pagnanakawan. Masasabi natin tama ang inyong endorsement. Pero kung nagnakaw sila at pag tinignan mo yung history, nako, kabilang sa political dynasty, may history na yung pamilya nila ng pagnanakaw, yung lugar nila, isang katerba yung mga mahihirap na nagdarahop talaga, tapos sa ambun-ambunan lang ng vote buying, 'di ba? Bibigyan ng palibing, pabinyag, barya-baryang tulong. Hindi man kung talagang gustong tulungan yung mga yan, sa yayaman nila, ba't hindi nila gawing scholar sa mga magagandang paaralan yung mga anak nun? 'Di ba? Tapos magtayo sila ng negosyo, factory, bigyan nila ng trabaho. Kung talagang matitino yung mga politiko na yan, mga nasa political dynasty, hindi 'Di ba? Ay, nako. Sabi ni attorney, ang mga tangang miyembro hindi nila iniisip. Ginagawa lang silang human shield ng mga leader nila. Tama. Tapos, pagka binalik na ni PBBM si General Torre, binigyan ng special na tungkulin para arestuhin itong mga religious leaders. Kasi sila yung mananagot dito eh. Kumbaga, chain of command yan eh. Kaya nga sabi ko, sa mga lalahok, siguraduhin yung magtatagumpay kayo. Pagkatapos niyo kasing mabigo, malamang magpasko kayo sa taguan, o kaya naman magpasko kayo sa kulungan. Baka bigyan ng trabaho si General Torre. Kahit maghukay ng lupa, hahanapin kayo niyan. Basta may warrant of arrest. Ganong katapat yung mama. Di ba? Ay, nako. Kaya again, sabi nga sa inyo, kahina-hinala, etong bakit isa sandwich. Kasi tignan nyo, kapag kung matuluyan, kasi binalikan ko lang dito yung gaano kami karami noon.
Ganyan, nakuha naming mapuno yung ganyan. EDSA yan. Yang green na yan, ang lumusob nun, kay Gloria Arroyo. So kung dito mo yan iipunin, ganyang kakapal yan. Ito yung Mindiola, dito yung Malacanang eh. Diyan oh. So ganyang kakapal yan ng tao. Ngayon, itong nandito sa may Quirino Grandstand, nung nakaraang rally nila, noong January 13, mga ganyan sila karami. O, ano nangyari? Pag yan ay pinalakad mo, tansya ko po, ganito karami lulusob dyan sa Malacanang. So patay ang Taft Avenue, patay ang yung Quezon Boulevard. Maraming mga karlit lugar ng Maynila ang mababarahan talaga ng mga tao hanggang Mindiola. Pati sa Ayala Bridge, pupuntahan nila yan. Para mapaikutan itong Malacanang, pwede yan. Plus yung ibang INC pa lang yan. Yung iba pang mga grupo-grupo like yung GIL, yung ibang mga miyembro, mga matatanda. Di ba? So, pupunuin nila itong lugar na to. Ganon nilang pipressurein ang ating Pangulo na bumaba sa pwesto. Pero yung mga magnanakaw talaga na kapitbahay lang nila at kapamilya, hindi nila magawang ipakulong, hindi nila magawang ikanta. Ililigtas pa nila. Aba, nasa tama pa ba kayong kaisipan? Di ba? Ganyan ang nakikita kong plano dyan. Kaya natawa ko kanina, biglang binawi dito. So, hahanap sila ng venue. Meron akong isang masasuggest na venue para sa kanilang ganitong malaking pagtitipon. Dyan sa Iglesia ni Cristo. Di ba't meron silang malaking, yung sa Bulacan? Di ba? Ba't hindi kayo doon mag-rally? Di kayo doon magdaos niyan? Tapos naka-live. Diyan, imbitahin yung lahat ng mga vloggers, imbitahin yung lahat ng media para i-live stream kayo. Di makakarating yan sa Malacanang. Tapos yung mga sugo na mga arsonist, yung mga manggugulo, hindi makakapanggulo kasi wala silang human shield. Yan po ay kung totoo ang kanilang layunin ay para po sa kapayapaan at transparency ang kanilang rally. Inuulit ko, pwedeng gawin yon kung ang layunin nila ay hindi po kabilang ang paglusob sa Malacanang, hindi sila magpo-provide ng human shield. Madaling gawin yun doon sa kanilang dome, di ba? Diyan sa Bulacan. Ganon din itong GIL. Di ba? Ba't hindi na lang kayo-kayo? Marami pa namang maluluwag na lugar sa Bulacan. Dalhin niyo yung mga tao nyo. I-live stream nyo din. Sabayan nyo ang INC. Ang KOJC ganon din. Di ba? May media bureau kayo. Ba't di nyo gamitin lahat yan? Kaya ho kahina-hinala ang joint force na ito. Di ba ho? Mukha nga hong tama po kayo. Dahas ang gusto. Di ba? Kaya sabi nga sa Biblia, igalang ang pamahalaan eh. Siyempre, ang igagalang mo, yung kabilang yung mga tao sa pamahalaan. O sa tingin ninyo, bulok yung halal doon sa naging bahagi ng pamahalaan na nagpapatakbo nito. Wala kayong magagawa kundi respeto nyo yun at ipagdasal nyong tumino. Di ba? Gabayan nyo para tumino. Kasi kayo rin ang may kasalanan. Paano kayo bumoto? Ginuso sa amin eh. Ginuso pala sa inyo, sinunod nyo. Hindi nyo ba alam na may bahid? Alam namin. Ba't may binoto? Baka kami, matiwalag eh. Di ba? Ganun lang yung kasimple eh. Ay nako. Okay, so iwan na muna natin ito. At tignan natin kung ipipilit nila na talagang isandwich ang Malacanang dito na lang sila sa isang venue dyan sa Rizal Park. Pero para sa akin, magbagyo pa. Meron naman kayong stadium na malaki, di na lang kayo doon. Tapos mag-live stream kayo sa lahat ng stasyon, lahat ng miyembrong present, pati yung mga nasa bahay-bahay, gawing obligado na manood para may talagang maraming viewers. Pwede naman ang ganun eh. Kung para iparating lang yung mensahe, ay nako po. Palagay ko naman ho, ang ating Pangulo, kabado na rin yan eh.
Kabado na rin yan. Kaya hindi ho talaga uubra na hindi niya aaksyonan yan. Dahil alam naman niya, bago niya aksyonan niya, nang magsoda siya ng sabi niyang, mahiya naman kayo. Alam ng Pangulo, puputok na yan eh. Yung problema na yan sa korupsyon, na magagalit na yung taong bayan sa kanya. Ikaw ba naman ang bahain ng bahain? Tapos kabilang ka lagi noong 2021, 2022 sa caravan para sa Uniteam. 'Di ba? Tapos ang laki-laki ng budget ng pamahalaan sa DPWH, pero yung lugar nyo, baha ng baha, palala ng palala. Tapos yung budget, palaki ng palaki. Magtatampo ka sa Pangulo eh. Kaya ginawa ng Pangulo, Diyos na kumikilos, 'di ba? Bago siya, pagkatapos niyang ipagmalaki yung 5,500 flood control, bumaha. Nung matapos siyang ipagtanggol yung mga flood control na yun, na napatunayan ng Senado sa hearing nila, na guni-guni lang yung mga yun pala, pinang-repair lang. Kasi wala talagang totoong master plan, wala talagang itinayo na totoong proyekto out of nothing, nagkaroon ng flood control o ng retaining wall yung isang lugar para hindi bahain, wala palang ganun. 'Di ba? Paalala ng Diyos, parang isang linggo bago magsona ng 2025. 3 bagyo sunod-sunod. Pero hindi naman ganun kalala ang baha. Kaya ang Pangulo sumunod na sa galaw na ng Diyos. Kilos na ng Diyos yan eh. So dapat kayo ganun din. 'Di ba? Gumalaw na eh. Hinarap na ng Pangulo yung korupsyon. Karir ng pamilya niya ang nakasalalay doon. Kasi yung mga kamag-anak niyang tatakbo pa sa nasyonal, tatablahin na yan ng mga korap na mga politiko na tinamaan dito sa aksyon ng Pangulo. 'Di ba?